Impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738, Sports Radio 918 Radyo Magazine, 1278, at Radyo Pilipinas World Service nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Pilipinas Magazine, serbisyo publiko. Taginting ng AM, Lakas ng FM. AM and FM Cola Collab. sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Malapit na. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa Bagong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon pong ika-21 ng buwan ng Disyembre, taong 2025. Kamusta po bawat isa sa inyo? Abala na po ba tayo para sa nalalapit na Kapaskuhan at syempre sa lubong sa bagong taon? We have 4 days more to go before Christmas at syempre ang ating talakayan ngayon ay paano tayo sasalubong sa isang ligtas at maayos, matiwasay na pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Pero bago ang lahat, nanyahan namin kayo na pakinggan at subaybayan natin programa. Ang alas 4 po tayo ng hapon at tayo po ay napapakinggan Radyo Pilipinas 738 kHz at tayo rin po ay napapanood sa For the Box at Digibox Channel 43 to 45 at tayo rin po ay napapanood live streams sa Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng YouTube page ng Radyo Pilipinas, ganoon din sa Kalinga Hatid. Mag-like and share lang po tayo like and share, comment po tayo sa mga nanonood dyan, mga nasa bahay. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon at nais nating pasalamatan ng bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office. Maraming salamat po Secretary Dave Gomez, ang ating direktor ng Presidential Broadcasting Service, Fernando Sanga. Maraming salamat po sir. At isang taon ang nakalipas sa pagbibigay na suporta at magdadalawampung taon na po tayo. Kasama yan ng kanilang station manager Sir Alan Alyanige at ang iba pang kasama si Sir Ray Sapang at sa technical side si Sir Orly Lopez at si Ma'am Joy Timedan kasama si Ma'am Tess Ramirez. Okay? At syempre dito sa Philippine Red Cross ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon kasama ng iba pang Board of Governors natin at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ng mga chapters natin sa mahigit 100 chapters natin nationwide kasama ng kanilang Board of Directors at ang kanilang Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, marami tayong tatalakayin. Bukod dun sa ating talakayin ngayon, meron tayong mga ilang balita din mamaya. At syempre din natin patatagalin pa. Kasama natin, meron tayong dalawang guest nga, ang dalawang host ngayon Ito yung isa nating laging
kasama at isa yung na-miss natin dito sa ating programa. Unahin po natin, Governor Corazon Alma de Leon. Ma'am, good afternoon po. Yes, good afternoon. At babasahin ko yung opening message ko. This season, let us reflect on the beauty and majesty of our earth. May we open our hearts to the call for a universal communion with all of creation and embrace our guardianship of nature. I pray that each of us, in our own small ways, answers the call to care for our only home and to preserve this unique gift, a manifestation of God's unending universal love for generations to come. May love, kindness, and peace be upon us all. And I'm happy to be joined by our member of the Board of Governors, Jay Halandoni from the Visayas region. Go ahead, Jay, and greet our watchers in our program. Hi, good afternoon po, Gov Cora. Hi, Jay Yes. Halandoni here. Good afternoon to everybody. Sir Ed, wow, sorry, tagal na natin hindi nagkita dito sa palatuntunan natin. Welcome back po. Anyway, andito tayo, a few days more to go, Christmas na, nako, at saka next weekend, napaka-busy tayo next week, no? Oo, In actually, the next ngayong week week, pa lang. very busy. Ilang araw lang yung yung working work days natin. So alam ko lalo na Ma'am Cora diyan sa Manila, traffic na siguro. Yes. Dito sa atin ganoon na rin. Anyway, good afternoon to everybody. Thank you. Simulan na natin ang interview kay Ms. Ana Marie Husay, National Field Representative for First Aid Training, Safety Services, Philippine Red Cross, National Headquarters. So, ang unang tanong sa iyo, Ana Marie, ano-ano ang mga nakalatag na programa ng Safety Services para sa pagsalubong sa Pasko at Bagong Taon? Go ahead, Ana Marie. First of all po, magandang hapon po sa inyo lahat, Gov Cora and Sir Jay and Sir Edso and sa mga nakikinig po. at nanonood po ng Radyo Balita. Ang ginagawa po ng Safety Services po ngayong Pasko at Bagong Taon, ngayong pong holiday, handang-handa na po ang Safety Services, kasama po ang Philippine Red Cross para tumulong po sa publiko. May mga naka-standby pong ambulance, rescue teams, and first aid station na kasama po ang mga volunteer po ng Philippine Red Cross sa mga terminal, sa mga simbahan at sa mga pangunahing kalsada. May mga safety patrols din po na pinapaalala tungkol po sa fire safety, sa road safety, in emergency preparedness para po masigurong maayos at ligtas ang ating selebrasyon ng lahat po. Okay. Unang-una, ano-ano ang mga safety tips na may papayo ng Philippine Red Cross para sa darating na Kapaskuhan? 3 question to, no? Ano-ano ang mga safety tips para sa mga nasa loob ng tahanan o alis ng bahay? At ano-ano ang safety tips para sa mga bibiyahe o uwi ng probinsya? 3-part question ito para dire-diretso ka na. Go Opo. ahead. Sige, unahin po natin yung sa mga bahay na aalis. Tawag dito, kung mananatili tayo po sa bahay, siguraduhin po natin na ang paligid natin ay maayos ang ating mga kable, dapat wala pong mga nakasinding kandila or bukas na puwet. Laging babantayan yung mga bata kasi yung mga bata mahilig pong paglaruan po ang kandila. So doon po nag-uumpisa ang tawag dito ang sunog. Iwasan din ang pag-iiwan ng mga niluluto at tsaking maayos ang paggamit ng mga appliances. Kumbaga, wag puro po lahat nakasaksak kasi doon din po mag-uumpisa ang sunog. Kung lalabas naman po tayo o magbabakasyon naman po, mahalagang patayin o i-unplug po yung mga lahat ng appliances. Isara at ilak at maayos ang mga pinto at bintana kasi doon po mag-uumpisa pwedeng pasukin ng ating bahay kung hindi po maayos ang pagkakasarado. Then, ipaalam po sa kabkab, kung ganun po, kung aalis po tayo sa babahay, ipaalam po natin sa ating kapitbahay o kamag-anak inyong pag-alis para may magbantay sa inyong bahay habang wala po kayo. Then, kung nasa naman po, para maging ligtas naman din po ating selebrasyon, kailangan din po kailangan maayos din po ang ating Christmas lights. Kasi tawag dito, doon din po mag-uumpisa din po ang tawag dito ang sunog pag hindi po mga standard po yung ginagamit natin.
So make sure din po, tawag po dito, mas mainam din po na hindi na lang tayo gagamit ng paputok. Kasi syempre yan, mga bata po, mahilig paglaruan po ang mga firecrackers po. So kung sa biyahe naman po, ang tips natin is para sa magbabiyahe, maglaan po tayo ng sapat na oras at kumbaga may pahinga po tayo kasi mahirap po na magdadrive po tayo, inaantok, posible po tayong mabangga or magkaroon po tayo ng aksidente sa daan. So i-check ang kondisyon ng ating sasakyan bago tayo bumiyahe at sundin ang traffic rules. Then magsuot tayo ng seatbelt, then iwasan ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Then para sa mga pasahero, bantayan ng ating gamit at maging alerto lalo na sa matataong lugar. At ang pinakahuli po is wag po tayong iinom ng alak bago po tayong mag-drive. So yun po. Maraming salamat. And I will ask Jay na ano Yes, po. naman ang balita mo bandang Well, dito sa atin, nagpapasalamat ako. I think sina Anne-Marie, Miss Anne-Marie, may volunteer recognition tayo mamaya at saka marami tayong volunteers na na-train dito for first aid dito sa Bacolod chapter dahil alam mo, Ma'am Cora, sunod-sunod yung mga disaster sa amin dito eh. May bagyo, 3 bagyo. Una, hangin. So maraming mga puno, maraming landslide. Tapos next na bagyo, mga ulan, panay ulan. So very busy yung mga volunteers natin dito, no? Akala natin sa Cebu lang, pero dito grabe rin yung yung pinsala dito sa Negros. So yung sinasabi ni Miss Anne-Marie, tamang-tama ho yan. Alam mo, Miss Anne-Marie, matagal ko na itong advocacy, is that sa mga listeners natin, sa mga audience natin ngayon, konting payo lang, arrive alive. Yun yung sinasabi ko lagi. Alam ko kami ni Edison mahilig dati sa inom. Ganon. So, friends, do not let friends drive drunk. Di ba, Kuya Ed? Hindi natin pinapatrive ng lasing yan. It's a time for reunions. It's a time for getting together. So, laging may alak yan. At saka maraming beses ko na nakita yun na mga kaibigan natin, death anniversary nila ngayong season din. So, sana wag na. Sana hinto na yan. Pag medyo lasing yung kaibigan natin, nakainom na, kunin nyo na yung susi. May Grab naman ngayon. Marami ng taxi dyan. Ipahatid nyo na yan. O hindi, hatid natin. Iwan yung sasakyan dyan o basta safe lang yung pag-uwi nila. Isa yun. Ikalawa, alam ko si Edison dito nakita ko na ngayon. Kasi mahilig rin dati si Edison sa mga paputok eh. Mga ganon. Buti na lang, wala na yung matusi. Wala na yung mga ibang mga paputok. Diba? Oo, mga ganon. So, Edison, tayo, kompleto pa yung daliri natin. Opo, kompleto pa yan. Kompleto pa. So, mas maigi siguro, yung mga tinatawag namin fireworks, yung tinatawag natin. So, ano na lang tayo? Tawag dito, spectator na lang tayo. Minsan, Careful. Kasi minsan, gusto talaga. Careful. Oo. Kasi, Ma'am Cora, gusto talaga sila yung magsindi ng ng mitsa eh. Parang gano'n. Tapos tatako, sasabog. Kung hindi sasabog, babalikan, hawakan, boom, oy, nawala na. Gano'n. So, doon papasok sina Ma'am Anne-Marie. At saka, lastly, Ma'am Cora, usually statistics say around this season, marami tayong mga hypertension, mga heart attacks. Dahil, syempre, dami rin kain, di ba, Miss Anne-Marie, ganun din, di ba? Yes. So pag mga ganun, siguro magtuto tayo dun sa kina Miss Anne-Marie on how to do the Heimlich, how to do CPR, kasi ito talaga yung season na maraming mga pasyente sa hospital, hindi lang sa mga paputok, kundi sa kain din, sa mga ganun. So, alam ko masarap talaga yung mga pagkain ngayon. So medyo, dahan-dahan lang. Kasi obviously, marami tayong magiging firecracker injuries comparable to last year.
At saka ano-ano ang maaring first aid para sa mga insidente na naputukan. Kailangan alam ng mga tao, ang number 6 question na to applies to all. Naniniwala ako na mahalaga na malaman nila ano ang tugon sa first aid, na may bibigay first aid para sa mga insidente sa naputukan. Anne-Marie, it's your turn. Okay po. So, kung ano po ang gagawin natin pag ang isang tao ay naputukan ng firecrackers po. So, ang first aid po natin is manatiling kalmado. Kasi pag once po na hindi po kalmado ang isang naputukan, posible pong magdugo po yung sugat ng isang pasyente. So, ang gawin po kagad natin is banlawan po natin ng tubig, linisan po. So, paagusin po natin ng tubig na 10 hanggang 20 minutes. Wag po maglalagay po ng kahit ano. Then lagyan po kagad natin ng direct pressure. So para mag-stop po yung bleeding. Then dalhin po natin siya sa pinakamalapit na ospital or tumawag po kagad tayo sa Red Cross 143. So yun po. Salamat, ano? Miss Cora, follow-up question Go na ahead. kay Miss Anne-Marie. Yes. Ano ba yung wag gawin when that happens? What is the worst thing that they can do? Besides not calling Red Cross. Okay. So ang wag po natin kumbaga hindi po natin gagawin yung pababayaan po natin yung sugat na magdugo kasi posible pong ikamatay po ng pasyente po yung ikamatay na pagkawala ng dugo po ng ng isang tao, sir. Okay. Ang last question natin dahil meron pa tayong part 2. Ilang ambulansya ng Philippine Red Cross ang nakabantay sa mga mangangailangan ngayong holiday season? Kasi marami na tayong ambulansya. Yes po. Meron po tayong 180 ambulances po. Kumbaga ito po ay naka-duty po 24/7 sa iba't ibang lugar. So for Christmas and New Year po. Siguro handa po silang tumugon sa anumang emergency na pwede pong mangyari. Jay, may tanong ka kay Anne-Marie? Well, siguro rin no, where to find out how to do yung mga Heimlich, mga ganyan kasi pag nag-get together tayo, syempre hindi lang tayo yung kumakain, yung mga bata rin kumakain at saka yun yung kadalasan nangyayari this season kasi maraming handa, maraming inuman, maraming kainan. So Miss Anne-Marie, what can you advise? Kung tayo po ay nabulunan, siguro ang pwedeng maibigay na first aid, una i-check po muna natin kasi posibleng mild lang. Try po natin i-ask or sabihin sa doon sa tao na try nyo po umubo. Pero pag talagang wala na po is pwede po tayong magbigay ng 5 back blows. So pag wala pa rin po, doon na po tayo, yung kumbaga magbibigay po tayo ng pressure sa gitnang tawag dito sa may gitna may shoulder blade po. Heel of the palm po ang igagamitin natin. So tatapikin po natin yung likod ng may pressure. Then 5 beses po 'yon. Pag wala pong nangyari dun sa 5 back blows, babalik po tayo sa abdominal thrust. Ibig sabihin may pressure po doon sa may bandang tiyan. So kumbaga para inverted J, para kang nag-i-scoop po ng ice cream, so 5 beses. So, pag once na natanggal po, i-check po natin, i-monitor po natin yung pasyente. Kung wala pa rin po, tawag na po kagad tayo ng tulong. Akala ko binabatukan lang eh. Joke lang lalo yun, na joke pag lang. lalo naman pag umibano yung kulay ng mukha nila, di ba? Yes, Kulay po. Ibig sabihin, purple. nagiging malala na po yung nararamdaman po ng pasyente. At saka sa mga kasama nila, huwag nilang tawanan. Ay, umiba yung kulay, oh. Tapos tatawanan pa. Yung delikado na yan. Well, anyway, talagang ang galing. This is a very short interview dahil meron pa tayong part 2. Opo. Pero Anne-Marie, dapat sa'yo talaga yung apelyido mo, husay. Napakahusay ng mga sagot mo. Alam na alam mo. And we are proud of you sa Philippine Red Cross. Agop Cora. Maraming salamat. Cora, go ahead. ipagpatuloy pa muna natin ang pag-interview kay Ma'am Ana hanggang wala pa si Father, hindi pa siya nagjo-join eh. So kung may mga other questions No po tayo. problem. Opo. Ana, ano yung mga challenging na mga experience mo? Palagi kong tinatanong ito.
karanasang hindi makakalimutan sa pag-carry out mo ng responsibility mo as National Field Representative for First Aid Training. Kasi marami tayong tinetrain. Actually, every week meron tayong tinetrain. Pero ano sa palagay mo ang key to the success of the field training na ginagawa ninyo, Anne-Marie? Yun po. Ang pinaka-key success po ng sa safety services po for the first aid training po. So, nakakapagturo po kami, kumbaga marami po kaming napapatrain po na first aid, even po kahit sa community, sa company. So, kumbaga ngayon dahil meron na po kaming 151,000 trained first aider for 2025 at alam ko pong madadagdagan pa po yan. So, yun po yung parang pinakaano namin kasi marami po kaming naturuan tungkol sa pagbibigay po ng first aid. Oh, pero patuloy yung training ninyo, 'di ba? Sa mga Yes po. chapters. In fact, every week monitor na ilan ba ang trainee for every session. Ikwento So, mo ang experience ninyo. Okay. Actually, meron po kaming standard first aid na 4 na araw po. Yun po yung complete course. Then, yung occupational first aid po, yun yung 2 araw. Kumbaga, compressed course po. Pero mas maganda nga po is lahat po is makapag-train po ng standard first aid para lahat po is natututunan po nila lahat. Tawag dito, meron din po kaming standard first aid blended learning which is online po. Yun yung po yung pinopromote po namin ngayon. So, ibig sabihin po, kumbaga self-paced po siya. So, through online. Then, face-to-face po is yung practical assessment. Jay, meron kang suggestion o comments? Kasi ang tanong ko palagi, nakakarating ba to sa nook and cranny of our country para yung mga lugar na dapat marating ay nararating? What about Alam in mo, your... minsan, Go siguro, ahead. this also, yung observation na to also goes back sa kay Anne-Marie. Kasi minsan, may nakakausap tayo na undergoing training, and then yung kadalasan is, oo, nagamit ko yan kasi nakita ko sa TV, ganito, ganyan. And then later on, nakita mo, may mali yung ginawa nila, it could have been done better kung may training sila, di ba, Anne-Marie? Yun, naranasan yung ayun, nakatawa. May mga ganun pong senaryo, pero kaya nga po na mas maganda po is yearly po. I mean, actually po may expiration po yung certificate which is every 2 years po. Yun nga, dahil nga hindi naman po lahat natatandaan, much better nga po maging every year po ang kanilang ang training. Or maging po sila, tawag dito, maging volunteer po ng Philippine Red Cross. So para at least nakikita nila in case gusto nilang sumampa po ng ambulance, or rather po maging first aid instructor po. Mas marami pa po silang matututunan. Actually, Ma'am Cora, which brings us to a good point na sinabi ni Anne-Marie, na meron tayong may expiration date yan. So 2 dapat years. mag-retraining sila. Kasi marami sa ating na-train, alam ko na yan. Oo, alam ko na yan. Pero if you make them go through the whole process or go through the whole exercise, nako, may mga mali-mali na. 'Di ba? Miss Anne-Marie, 'di ba? Totoo 'yan? Yes po. Siguro sa board, Anne-Marie, this year, let us endeavor to train also the board members, yung updated training. Kasi imbis na yung hindi lang seminar namin o board meeting, merong portion na you will conduct a training para sa para maging mahusay din ang mga board members in case they will face some crisis na kakailanganin ng tulong nila as volunteers. Okay. Anong say mo, Jay? Sasabihin natin kay Chairman. Agree ako dyan, Ma'am Cora, kasi ilang beses na natin, ilang beses ko na nagamit yan, at saka ilang beses na rin na pwedeng magamit, pero yun nga, ando na yung mga first aid. Andyan ka lang, at least may know-how tayo sa mga ganyan when that event happens. Sana hindi, pero when that happens, ready tayo. Okay. Experience ko nung madapa ako na kailangan lagyan ng benda. Pero kailangan munang i-control yung
pananakit, lagyan ng yelo, and all of those things. So, kailangan natin more scientific Oo. and pwedeng kay Anne-Marie i-recommend na gaano katagal ang training ng board members while waiting for our board meeting, we are spending wisely ang ating panahon. Oo, Gob. Yes, handito na. Apo, mag-final words na po tayo kay Ma'am Ana. Magkakaroon tayo na after niya ng commercial break at sa pagbabalik Okay. ay siguro kasama natin si Father. Hingin na po natin ng final message si Ma'am Ana. Okay, go ahead. Final message, Ana. So ang final message po, so pinapaalala ko po na ang kaligtasan ay laging inuuna, lalo na ngayong holidays po. So mas masaya ang selebrasyon kapag ligtas po ang bawat isa at walang napapahamak. So sundin po natin ang mga safety reminders, mag-ingat sa biyahe, at piliin ang ligtas ang paraan ng pagdiriwang natin ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Nandyan po ang Philippine Red Cross para umalalay, tumulong sa oras ng pangangailangan. If you want po na mag-training po sa Philippine Red Cross, just email po sa safetytraining@redcross.org.ph. Then we will send you po yung details. Then maraming salamat po, naway maging ligtas po tayo at masaya at payapa ang ating Pasko at bagong taon. Yes, We Merry are so Christmas and proud Happy New to Year. have you. Talagang tama ang pangalan mo, Anne-Marie Husay. Hindi lang Husay. AM, but PM also. Maraming salamat. Go Okay. ahead, Edison. Okay. Thank Gob you po. Cora. Okay, maraming salamat Ma'am Ana Marie. At siguro sa susunod po na talakayan makakasama natin si Father Arlo Yap. At tayo po ay magkakaroon muna ng commercial break at sa pagbabalik meron lang po tayong isang balita mula sa Philippine Red Cross Communication Department at sa pagbabalik ay tatalakayin po natin ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Okay? Magbabalik po tayo sa ilang. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal nang walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng
Sana'y maghilom na mga sugat natin. Kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko magkasundo tayo. Pareho lang naman maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pamamahalan, pabibigay. This is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay iisa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Benj Pagya para sa PRC News Flash. Formal na isinagawa ng Philippine Red Cross ang blessing and inauguration ceremony ng bagong blood collecting unit sa PRC Rizal Chapter nitong December 5, 2025. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng blood service ng organisasyon at pagtiyak ng mabilis at ligtas na tulong para sa mga komunidad sa Rizal. Dinaluhan ang seremonya ni Antipolo City Mayor June Inares at PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang kasama ang mga kawani at volunteers ng PRC upang gunitain ang pagbubukas ng pinakabagong pasilidad ng chapter. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Inares ang pagiging always first, always ready at always there ng Philippine Red Cross sa kahit anumang sakuna para tulungan ang mga mamamayang Pilipino. Pag nagpupunta po tayo sa mga festivities and major events, sigurado, meron po tayong makikitang lamesa o tolda, tent ng Red Cross. Nandun po kayo, patiently and silently serving. Making sure that if there is any emergency, you would be there to rescue and protect lives. Sigurado ang mga kababayan po natin na in the event of any calamity, both the predictable and unseen, makikita nila ang pulang krus. That red-colored cross on the immaculate white background has become, to them and to all of us, a symbol of hope and assurance. Ipinahayag naman ni Secretary General Dr. Gwendolyn Pang ang kanyang lubos na pasasalamat sa suporta ng lokal na pamahalaan ng Antipolo, lalo na kay Mayor June Inares, at binigyang halaga ang pagtutulungan upang mapalawak pa ang mga humanitarian operations ng PRC. Iminungkahi rin ni Secretary General Pang ang pasasalamat ni PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon para sa mga naging katuwang ng paglulunsad ng naturang bagong pasilidad at ang kanyang hangarin na magkaroon ng Red Cross volunteers sa bawat barangay ng Rizal Province. Chairman Gordon has always championed the expansion of the Red Cross facilities nationwide.
So gusto niya dumami ang mga Red Cross branches, offices, and in fact, ang gusto niya may Red Cross in every barangay. Yun yung meron na tayo ngayon. Because he believes that bringing Red Cross closer to people, especially here in Rizal, na napakalaki talaga ng probinsya ng Rizal, that is rich in culture, rich in history, and community strength, kailangan mas mapalakas natin ang Red Cross dito. He stands his warmest congratulations and heartfelt appreciation to our chapter in Rizal, and the branch also here in Antipolo, and as well as to Mayor Inares and the whole government of Rizal Province, and also to our volunteers and partners. Again, congratulations. Ang bagong blood collecting unit ay magpapalawak sa kapasidad ng PRC Rizal chapter na makapagbigay ng ligtas at sapat na supply ng dugo. Ito ay para mas lalo pang pagtibayin ang misyon ng organisasyon na magligtas ng buhay at maghatid ng pag-asa sa mga komunidad sa buong bansa. Patuloy na nananawagan ng Philippine Red Cross sa may mga mabuting kalooban na tumulong sa mga lugar na naapektuhan ng iba't ibang sakuna. Para sa mga nagnanais magpaabot ng tulong, tumawag lamang sa PRC Hotline 143 o bisitahin ang website ng Philippine Red Cross. Maaari ding magpadala ng mensahe sa official Facebook page nito. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ang mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Benj Pagya. Okay, yan po ang balita hatid ng Communication Department, at nais nating ding i-congratulate ang Rizal chapter dahil nitong nakaraang araw, nitong Biyernes, sila po ay nagkaroon ng bagong gagamitan diyan po sa kanilang chapter, na donate po yan ng Rotary Club, at yan ay magagamit nila sa kanilang blood, sa pagtetest po ng blood nila dyan, at donate po yan ng kanilang ng Rotary Club dyan po sa may Rizal chapter. At nagbabalik po tayo sa ating programa. Gob Coray, pakilala nyo na po ang ating susunod na... Nandito na ang favorite na pari natin, Father Arlo Yap, Executive Secretary at CBCP Episcopal Commission on Biblical Apostolate, Spiritual Director at Family Disciples of the Word, Spiritual Director and Barkada at Kabalita Works at SVD, Missionary Parish Administration of Santo Niño de Violago, Quasay Parish, Quezon City. Ang unang tanong, ano po ba ang tunay na kahulugan ng Pasko ayon sa turo ng simbahan? Go ahead, Father Arlo. Una po sa lahat, Merry Christmas po sa inyong lahat. Yes. Especially for you, Jay, at saka Ate Cora. Miss you both. Opo. Yes. Ang kahulugan talaga ng Pasko ay yung pinanganak ang ating kaligtasan sa kapanganakan ni Jesus. At dahil dito, nagkaroon tayong panibagong pag-asa sa buhay. At dahil sa pag-asang ito, nagkaroon tayo ng panibagong pananaw na lahat pa lang ito ay ating kakayaning mga problema basta kasama si Jesus sa ating buhay. Kaya Pasko po, kaya Merry Christmas, Christ more. So every day, we say, Lord, sana kalagi ka namin kasama palagi as Christ more. Kaya Merry Christmas means si Jesus ang kasama natin sa araw-araw. Dalawang question sa susunod. Bakit mahalagang pagnilayan ang kapanganakan ni Jesus sa gitna ng iba-ibang tradisyon at selebrasyon? At paano ipinakita ng Pasko ang pag-ibig at kababaan loob ng Diyos sa tao? Two questions na sinasabay natin. Opo, Ate Cora, yung pong unang tanong po ninyo, yung tradisyon po ng paghahanda ng Pasko, ang tawag natin simbang gabi. Yes. At yan po, magmula pa ng mga Espanyol po, nagkaroon tayo ng simbang gabi. At yung po, actually simbang gabi, 9 days. Novena po yan. Nagsimula ng December 16, at ang dulo po niya is December 24. Following day, yan na po, ang Pasko na pagsilang ni Jesus. At yan po yung tradition natin bilang paghahanda. Napakaganda po yan, parang po Ate Cora, Kuya Jay, na parang panata po natin sa Diyos na may kapal, na una, pasalamat kay Lord for all the answered prayers natin for the year 2025.
Pangalawa, kung meron tayong hinihingi like gumaling yung anak mo sa sakit niya, makarecover yung negosyo, pwede mo ipagawin panata yung simbang gabi na ito para masagot ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Another point po, kaya nga po itong ating paghahanda po ay ang culmination po niya ay ang pagsilang ni Jesus, December 25. Dahil dito, nagiging makabuluhan ang ating buhay kapag kasama si Jesus. Without Jesus, there is no salvation. Well, kasama ko si J.L. Andoni. Bata pa itong gobernador. Mahaba pa ang tatahakin nito. At siya, I'm sure, maraming tanong sa iyo, Father. Go ahead, Jay. Po. Well, Father, it's more of a observation, no? Na pag sinabing season of Christmas, panahon ng Pasko, napakagaan mag-greet sa mga kasalubong mo. Sabihin mo lang, Merry Christmas. Sabihin mo lang, uy, kumusta? Merry Christmas. Tapos yung is Merry Christmas back, no? Any ordinary day, any ordinary season, sino to? Parang ganyan. Pero ito, parang napakagaan mag-greet sa tao. So one is, saan ang gagaling yan, Father? Una, dahil nga sa tradition ng Pasko, parang very positive yung atmosphere. Number one, tingnan mo Kuya Jay, yung mga ilaw-ilaw na lang, yung mga Christmas lights, yung mga parol, para ba ngayong kadiliman sa paligid, nagliliwanag. Nawawala. Opo, nawawala. Kaya matingkad yung kulay ng Pasko. Pangalawa, hindi lang matingkad yung kulay, matingkad din yung samahan, yung bonding, yung relationship. Kaya nga hawa-hawa po, pag maliwanag ang buhay, mas maraming kaibigan. Yung nagdidilim na buhay, kasi nawawala sila ng kaibigan. Yes. Kaya yung lights at saka bonding, para sa akin, magkasama sila, they're related to each other. Father, Tapos, naman ang may Father, papayo mo sa mga taong nakakaramdam ng lungkot, stress, o kawalan ng pag-asa tuwing Pasko? Kasi meron dyan, Yung iba, siyempre, sagana. Paano naman yung mga mahirap na ang puro kalungkutan ng kanilang binabaghagi? Opo. Nagkataon po, Ate Cora, si St. Joseph po sa Gospel po ni St. Matthew, nalaman niya si Mama Mary ay buntis. And to think, they're both betrothed to a man named Joseph. Mean to say, sa Tagalog translation po ng ating Gospel, nakatakda silang pakasal. As in, nakatakda silang pakasal. Pero yung panahon na yon, nalaman ni St. Joseph na si Mama Mary buntis. So, in other words, can you imagine, broken heart ni St. Joseph, but he never lost hope. Hindi siya nawala ng pag-asa. At nakakatuwa dito, pag malapit ka sa Diyos, nagpapadala ang Diyos ng angels para maintindihan mo kung ano nangyari. Ang angels sa ating Kuya Jay could be persons and events para maliwanagan ka sa kadiliman. Kayong liwanag against kadiliman. Pag nangyari yon, gagaan yung loob ng mga tao. Kaya nga Kuya Jay, tsaka Ate Cora, ano ba sa Tagalog ang light? Ilaw. Ano pa? Dalawa yan eh. Ilaw. Sirit na. Liwanag. Sirit. Liwanag. Sirit na. Magaan. Sirit. Magaan. Light, Parang light. hindi mabigat. Hindi Yes. Hindi mabigat. mabigat. Kaya nga, pag nagliwanag ang buhay, gagaan ang kalooban. Parehong enlightenment. At yun ang dulot ng sabsaba sa buhay natin. Nagla-lighten up yung pag-iisip, nakikita mo ang sinilang na Jesus na ating tagapagligtas. At gagaan ang kalooban mo na kahit broken ka pa, nandiyan ang Diyos para sa iyo. Yes. Which also, napagtagumpay ni St. Joseph that after makita niya yung angel, pinaliwanag sa kanya yung pangyayaring yon na walang brokenness niya, kinuha niya si Mama Mary at pinakasalan niya na. Paano po naman maaaring maging mas makabuluhan ang pagdiriwang ng Pasko sa loob ng pamilya at komunidad? Yung parang mas magiging meaningful ang Kapaskuhan ngayon kasi yung iba parang broken
dahil alam na natin yung corruption at ngayon yung namatay na Assistant Secretary ng DPWH, ang mga minds ng mga tao, ano ba talaga nangyari? Siyempre, may mga kaguluhan. So ano naman ang may papayo mo para naituro ng mga magulang sa kanilang mga anak tungkol sa Pasko? Okay. Yung po, magandang tanong po Ate Alma, Ate Cora, yung isang perspective po, isang atmosphere ng Pasko ay may bukod sa liwanag at magaan, yung bigayan, yung gift giving. Kaya nga, ang gift ni God the Father sa atin, si Jesus. Kaya kulang ang Pasko kapag walang gift giving. Kaya di ba, may aginado, Yes. di ba? Yes. Yung gift giving na ito ay galing sa sariling bulsa, hindi sa bulsa ng iba. Pag galing ang gift giving sa bulsa ng iba, ang tawag to corruption. Opo. Nakarinig si Kuya Jay. Opo. Kailangan guys sa pinaghirapan mo, Yes. yung bibigay mo sa iba. And that's more meaningful. At alam ng Diyos, yung sincerity mo sa pagbibigay, kasi galing sa pinaghirapan mo. Hindi pinaghirapan ng iba. Pag nagbigay ka Sarili. ng ibang regalo sa kahirapan ng iba, may parusa ka. Yes. Jay, may tanong ka kay Father? Kasi si Well, Jay bata pa, marami pang pagdadaanan nito. Go ahead, Jay. Hindi, tama yung I like what si Father Arlo said, no, na magaan at saka maliwanag, mga ganyan. Kasi pag nasa plaza ka ngayon, yung sa mga municipalities all throughout the country, yung sa mga city plaza, nilalagyan ng ilaw, di ba? So, Yes. tapos napaka-festive ng atmosphere. Tapos, minsan pag may pumasok doon, Father, na alam mo na, manggugulo, bigla lang yung tao, walang masagan ng trip dito. Huwag lang dito. Bahala ka dun sa inyong lugar. Pero ito, sacred. Itong buong plaza to kasi, May yung ilaw. mga tao dito, tuwang-tuwa ngayon, happy dito yung atmosphere. So, sana all year round, ano? Walang KJ. Yeah. Walang Naalala kasi, ko- Naalala ko masagan si ng trip. Senator Enrile na gusto niya happy tayo. Kaya lang, Oo, happy pumanaw na siya. Pero I remember what he said, gusto niya happy tayo. Yun. Oo. Okay. Tama yung Kuya Jay, sinabi mo, yung kaya nga may kanta, kahit hindi Pasko, tayo magbigayan. Yes. Opo. So yung palang isa sa pinaka-platform ng Pasko ay yung bigayan, yung pagkikipagkapwa-tao, yung malasakit, yun ang talaga atmosphere ng Pasko. Sana araw-araw may ganyan. Kaya every time, sa totoo lang, kahit na hindi na December 25, tapos alam ba, Kuya Jay, may natulungan ka, maganda Kuya Jay na tumulong ka na hindi nanghingi sa'yo. Kasi, Oo, yan. kasi mas fulfilling ang nagbigay ng di hinihingan. Kesa sa hiningan ka, you feel obliged. Pero pag nagkusa ka, which God ay nagkusa talaga para ibigay yung kanyang anak, ang spirit na pagbibigay ay dapat kusa, hindi hiningan. Kaya tamang-tama yung tanong, sa gitna ng mga hamon sa lipunan, anong magiging mensahe ng pag-asa ng Pasko? Ay, only Father can answer that now. Yung pong talagang diwa ng Pasko sa mga namumulitika, tandaan niyo po, bakit pinili ka ng Diyos maihalal ng mga tao? Meron kang obligasyon sa harapan ng Diyos, hindi sa harapan ng mga tao. Kaya nga, ay iboboto natin, sa totoo lang, ay God-fearing. Yes. May takot sa Diyos. At pag may takot sa Diyos, gagawa siya ng parang para talaga yung kanyang pananagutan sa bayan ay magampanan niya ng tunay. At yung malasakit niya ay galing sa puso, hindi galing sa bulsa ng iba. Tama. Another point, alam niyo sa totoo lang, Kuya Jay at saka Ate Cora, bakit biglang lumitaw itong issue na to? Imagine wala namang intention, yung nag-i-interview, I don't want to mention any name, yung interview na yun, pinakita yung luxury cars, yung payong, yung ganyan. Bakit biglang lumitaw yun? Tapos, yun na, nagsimula ng umalma yung mga tao, naka-obserbasyon. At hindi lang yan, nung pong November 30, bakit merong rainbow?
Nung Yes. panahon na yon na tawag dito, na nagkaroon ng rally, yung 3 Trillion March. Bakit may rainbow? Honestly, personally, mga tagapakinig, naramdaman ko ang Diyos ginagabayan tayo. Yes. Pag nandyan ang Diyos, gagawa ang Diyos ng paraan para ang ating bayang Pilipinas ay magkaroon ng kalinisan at magkaroon ng karangalan sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Wow, galing. Jay, meron kang tanong? Well, gusto ko sana sasabihin, doon natin nalaman na ang yaman-yaman pala ng ano natin, ano? Ng bansa natin. Biro Yes. mo, pumupunta lang sa iba. Tapos, hindi pa kumpleto yung binibigay sa gobyerno. Hindi pa kumpleto kasi pumupunta rin sa iba. So, ang yaman natin. So, we can do wonders. We can be at the top, you know? Ganyan. So, if we get our acts together, yung nga sabi ni Father, God-fearing. Be God-fearing. Ganyan, sundin lang natin yung mga utos dyan. Okay na yan eh. Alam mo kay Jay, gusto ko yung sabi mo tax natin. ang yaman-yaman natin, gusto ko yun. Bakit? Compare sa ibang bansa, ha? Yung ating natural resource, ang dami, ang natural resource natin. Samantala, halimbawa, ibang bansa, wala silang ganong kalawak na dagat, wala silang ganong karaming bundok. Okay? Pero Pilipinas, ang yaman. Pangalawa, honestly, mga kabombo, nalulungkot ako pag nasa ibang bansa ako. Maniwala ka sa hindi. Sa Thailand, wala ako nakitang kalsada na espaltado. Lahat sementado. Dito sa atin, sa bayan natin, sa Pilipinas, sementado na. Bubungkalin DPWH. Lalagyan ng espalto. Pag nag-uulan na naman, babako-bako na naman. Ito, tapa na naman. Sa ibang bansa, sa totoo lang, walang espaltado. Panay sementado. Pangalawa, yung pong drainage ng ating kalsada, sa atin nasa along the streets. Yung drainage po sa Thailand, sa Malaysia, nasa sidewalk. Ang drainage nila. Kaya ang ganda ng kalsada nila. At mga 4 lanes, 5 lanes, 6 lanes. Dito ang sikip-sikip natin. Nakakaawa tayo. Laid back ang Pilipinas. That's corruption. Laid back. Pag sinabi laid back, talagang nasa hulihan tayo, nasa pinakamababa tayo na sitwasyon compare sa ibang bansa. Okay. Well, Father, ako nga yung last hearing nila when it comes to politics, tinitipid natin yung mga project natin dahil akala natin wala tayong pera. Yung pala, ang daming pera pala, ba't natin tinitipid? Di ba? Yung sinasabi mo na, yung mga drainage, mga kalye. Sa dami ba naman ang tax natin? Tinitipid, ang dami pala nating pera eh. Yes. Ganun. Nakita natin, naka-display pa ang pera. Pero yung final question dito, bago tayo magtapos, anong pinakamahalagang aral na nais ninyong iparating ng simbahan sa mga mananampalataya tuwing Pasko? Sa iyo na yan, Father Arlo, dahil ikaw ang kumakatawan sa simbahan ngayon. Go ahead. Yung pinakagrabe dyan, pinakamaganda, kung God-fearing ka, you do what is right. Yes. Pag God-fearing ka, you do what is right. At pag God-fearing ka, you respect the people of God. Kaya nga, sa totoo lang, lahat namang ito galing sa Diyos eh. Binigay sa atin. Gawa lang natin na magandang pamamalakad. Ngayon, number 1, yung mga botante, yung kamalayan. Alam nyo, Kuya Jay, tsaka Ate Cora, may nagsabi sa akin isang pare, yung ating system po, subjects po ng ating DepEd ngayon, compare sa panahon natin, Ate Cora. Dati, ang mga estudyante, critical mind, marunong mag-isip. As in, critical, talaga nag-analyze. Ngayon po, ang mga subjects po natin, spoon feeding. Kung ano yung marinig, siya. Kaya nga, pag social media, nasa power na siyang politician, siya yung mananalo. Yes. Hindi nag-iisip ang botante natin. Pero kaya Ate Cora, Kuya Jay, yung kamalayan ng mga bata, imagine mga estudyante, UST, Ateneo, karami ng mga colleges po ngayon, nagrarally na. Kulong na yan. Nagrarally na mga kabataan. Ito yung mga bagong botante po. Hopefully, in God's time, mawawala na yung sinasabi spoon feeding. Critical thinking na pagboboto. Sana. At pag yan, Ate Cora, Kuya Jay, ang mangyayari, gaganda ang Pilipinas. Gaganda. Tapos mga pangatlo, yung ating pamamalakad ng pamahalaan.
Alam niyo, aywan ko tama I heard si Lee Kuan Yew, kaya umasenso Singapore. Kasi naglagay siya ng martial law sa kanyang gobyerno, hindi sa mga tao. Naglagay siya ng martial law sa kanyang gobyerno. Kaya umayos yung pamahalaan niya. Example lang granting, Kuya Jay, may martial law ang LTO tsaka LTFRB. Gagandang traffic natin. Yes, walang Mag-martial law ang LTO tsaka yung LTO. Suggestion lang Yeah. Gagandang traffic lights natin. Ang traffics natin. Alam niyo sa Taiwan, just example lang para makita yung kalakaran. Ang Taiwan, pag meron sila nakitang sa dashcam nila, violator ng sasakyan, binibenta nila yon yung kalang memory doon sa kalang LTO. Bibili LTO yon. Pag nag-register yung violator, babayad ng violator yon. Kaya sila nagbabantayan. Babantayan para kung gusto mo kumita ng pera, Kuya Jay, mag-dashcam ka lang, marami ka mahuhuli. Okay. Na-monetize natin yung Marites. Okay. Yes. Father, Gob. Mga Marites. Father Gob at saka Gob J, magbigay na tayo ng final message ni Father kung may padalangin po siya, tayo ay overtime na. Father Arlo, final message na. Isabuhin natin ang Pasko. Opo. Ang diwa ng Pasko, ang Diyos nagbigay ng kanyang kaligtasan sa atin. Ang pagbibigay na yan ay hindi hiningi, kundi siya nagbigay. Sana maging grateful, mapagbigay tayo sa kapwa-tao. Pagbigay ng tamang kalakaran, tamang pag-iisip, tamang pagtulong sa kapwa-tao. Pag yan ang ating kalakaran, kahit hindi Pasko, tayo magbigayan. Gaganda ang Pilipinas bilang isang bayan, tayo ay magiging maayos at kapayapaan ay matitindi sa ating lipunan. Okay. Thank you. Talagang magagawa natin lahat ng bagay kundi tayo nag-iisa. At tamang-tama ngayon, kasama na natin si Jay at sa mga susunod na episode, ina-expect ko na magte-take over na si Jay. Yes! Jay. 2026, Gob Jay na. panahon na nawala ka, kailangan bumalik ka na. New Year's resolution. Gob Jay, ano po final message niyo po? Si Well, Gob Jay na. According kay Father Arlo, have a blessed and safe week ahead of us. After Christmas, New Year's naman, same thing, blessed and safe holidays po. Yes. Okay. I love you all. Thank you. Merry Christmas at yan na po ang ating kalingahatid ng Red Cross Radio Pilipinas ngayon ko 21 ng buwan ng Disyembre taong 2025 at susunod na po pagbabalita natin ni Sir Albert Sebastian kasunod ng programa ni Vance Fernandez. Ito po si Edison Enriquez, eksaktong alas 4 na po ng hapon.